Hello everyone! Kamusta po kayo? This is Mami Gale at your service and welcome to my channel. Kung bago lang po kayo sa akin channel, alam niyo na po ang gagawin nyo. Pa-like naman po, pa-share ng videos, and pa-subscribe. So, part 7 na tayo ngayon. Sana napanood nyo yung part 1 to part 6. At dahil maganda naman po talaga yung topic natin. So, ano nga ba yung ating topic ngayon na medyo na-alarma ako? Kasi merong na-alarma ako dun sa ating tungkol sa ating negosyo na lending business. Kasi may nagtanong sa atin na isang kaibigan natin sa comment section na hindi ko na po babanggitin yung pangalan para sa kanyang privacy. So ang kanyang tanong ay kung may karma ba sa lending business. So yun po yung ating topic ngayon. So, saan nga ba nagmula yung salitang karma? So, ang karma ay pinaniniwalaan na nagmula siya sa relihiyong Budismo at Hinduismo. So, yung salitang karma ay very common na naririnig natin. Naririnig natin sa ating everyday life ba? Kumbaga, ay nako, karma din yan. Alam mo, maririnig mo yun sa ba? Ako, digital na ang karma ngayon. So, kumbaga sa bukang bibig na yan, na maririnig mo kahit saan. So, ako, naniniwala po ako sa karma. So, ang karma naman ay parang cause and effect lang yan. Sa lahat ng actions mo, actions natin lahat. So, dalawa lang naman yan isang mabuti at isang masama. Sabi nila, gumawa ka daw ng mabuti, maganda ang balik sa'yo. Kapag naman daw gumawa ka ng masama, pangit daw ang balik sa'yo. Kumbaga, kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Sabi nga sa kanta ni Beyonce, what goes around comes around. Yan. So, ito na nga, pag-uusapan na nga natin, yung tungkol sa ating negosyo. So, hindi lang naman din ito, kumbaga, sa lending business, kundi sa lahat din naman ng mga may negosyo din. So, ito po, aware naman tayong lahat na marami yung nagle-lending business. Nandyan yung numero unong bangko. Diba? Tapos, pangalawa na yung mga microfinance, online lending, like yung mga Tala, one hand, ganon. Home credit, yan, isa rin yan. Siya nagpapalending. Pawn shop, isa rin yan. Sa government naman, nandyan ang Pag-ibig loan, SSS loan, yan. At meron pa tayong isang kaibigan, walang kakupas-kupas. Yan ay ang mga Indiano. Na kung tawagin natin ay Bombay. So, bakit nga ba sa tinawag na Bombay, samantalang yung Bombay, hindi ko alam kung paano yung pronunciation nila doon. Isa naman yun sa lugar sa India. Pero ewan ko bakit nga ba Bombay ang tawag sa kanila. Pero hayaan na natin sa kanila yun, So, etong topic natin, nakakaano rin naman na hindi natin pag-usapan yung tungkol sa karma. May kukwento lang ako sa inyo na may napanood ako sa isang social media platform na ang topic niya, isa siyang psychic ba tawag sa ganun. Ang topic niya ay tungkol sa mga nagle-lending. Kasi daw, hindi daw maganda yon kasi nga daw, nandun yung tipong kumbaga nangutang sa'yo kasi nga nangangailangan sila, yung mga ganun tipo, diba? Ang sa akin lang naman, at tapos may sinabi rin siya na may kakilala daw siya na stroke, na nagpapalending, may kakilala rin daw siya na nagkaroon ng cancer, din sa nagpapalending. So, ako po ay kumbaga nirerespeto ko po yun. Kumbaga, paniniwala niya po yun Kumbaga, points of view niya yun, opinion niya yun. So, ako naman po, sa akin naman po, hindi ko po alam kung mag-agree kayo o mag-disagree sa sasabihin ko.
syempre lahat naman tayo may kanya-kanyang paniniwala. So ako, dahil negosyo yung pinag-uusapan natin, hindi ako nag-iisip ng masama na makakarma ako dahil dun sa negosyong lending. So, yung sinasabi niya na yung kakilala niya na stroke, yung kakilala niya nagkaroon ng cancer, kasi sa panahon po natin ngayon, hindi malayo na maraming na-stroke, maraming nagkakaroon ng cancer. Dahil na rin po yan sa mga intake natin sa ating katawan. Kumbaga, lalo na sa panahon ngayon, ano ba yung mga pagkain natin? Puro processed foods. So, talagang, kumbaga, kung hindi mo aalagaan yung katawan mo, possible na ma-stroke ka. Possible na magkaroon ka ng cancer. Lalo na, lahat naman tayo may cancer cell, no? Na depende na lang din yan kung mag-trigger sa'yo. So, mag-trigger sa atin, di ba? So, ayun lang po. Ingat lang po sa ating katawan. So, yung stroke, kung magkakaroon tayo ng sakit, dahil po yan sa ating pangangalaga na rin sa ating katawan. So, kung nagiging abusado ka, pwede mangyari yun. Okay? Ang napansin ko lang naman dun sa sinabi niya na, bakit yung nagle-lending lang yung sinabihan niya na makakarma. Pero yung paano yung mga nangutang na hindi na nagbayad, di ba? Dapat fair yun. Di ba? Nakakaano din, di ba? Dapat fair. Di ba? Dapat, kung may karma sa nagle-lending, may nag-karma din sa mga hindi nagbabayad ng utang. Pero, hindi naman tayo gano'n na. Yun lang napansin ko sa kanya. Kasi medyo, inano niya dun sa nagpapautang. Kasi depende po yan, kasi, ang tao naman po, may kanya-kanyang personalidad, may kanya-kanyang ugali. So, ngayon, yung ugali na yan, yung personalidad na yan, hindi mo alam kung paano nila ito gamitin. Diba? So, sa lending lang naman, ang ano mo dyan, hindi naman siguro karma, no? Ang magiging, ano mo lang dyan ay, ang iisipin mo lang dyan ay yung parang, kapag naging greedy ka, yung tipong sa, yung, alam mo yung ganid ka sa pagpapautang mo, yung masyado kang mataas magbigay ng interest, mga ganon. Yung paano yung way mo ng way mo ng paniningil, mga ganon. So, dapat alam mo, makitungo sa tao. Magkaroon ka ng respeto at alam mo din yung lugar mo bilang nagpapautang. At yung mga may umuutang sa'yo, alam din nila yung lugar din nila. Okay. Give and take lang naman yan, di ba? Parang sa relasyon, di ba? Pero may nabalitaan po ba kayo na tsugi dahil sa, hindi, may narinig ba kayo na karma dahil sa lending business? Di ba? Hindi rin po kasi ano yan kung ano yung actions mo talaga pwedeng dun yun kung ano yung ginawa mo, yun yung babalik sa'yo, hindi sa negosyo mo, diba? Kung halimbawa naman na malugi ka or hindi nagtagumpay yung negosyo mo, sa malamang-lamang mismanagement lang yun, hindi dahil sa karma. Kasi kung tipong kumikita ka pero maluho ka, wala, diba? So, ayun. So, sa lang naman, sa lending business, nandyan lang naman yung magkakaroon ka ng kaaway. Oo, tama, magkakaroon ka ng kaaway. Magkakaroon ka ng, kumbaga sa kagalit na tao. Dahil hindi mo sila napagbigyan, mga ganun ba. At ang worst pa doon, baka isumpa ka pa.
Kasi ang tao, hindi mo alam kung ano yung pwedeng isipin nila sa'yo. Lalo na kung hindi mo sila napagbigyan. Kung dadramahan ka nila, tiyakan ka nila, ay for sure, ano rin, dramahan mo din. Ano lang din naman, Diyos ko naman. Ganun lang yun. Diba? Dramahan mo din, no? Tipong, kasi, alam mo na, hindi lahat ng tao, pwede natin pagbigyan. So, ganon. Kasi kaya ang ano ko lang naman din naman yung, kumbaga, maging mabuti ka, mahinahon sa lahat ng bagay or aspeto. Kasi siya, makaka-earn ka ng respect sa tao talaga. Kapag naging maayos kang kausap, maayos kang makipag-deal sa kanila, yung paano may handle yung sitwasyon, mga ganun. Palagi po natin tatandaan na yung magtiwala tayo sa Diyos dahil ang Diyos lang naman na makakapagsabi at nakakaalam ng buhay natin, hindi ang karma. Tandaan nyo po, Diyos lang po ang makakapagsabi ng kapalaran natin, hindi po ang karma, at tayo din po ang gagawa ng kapalaran natin. Okay, kung ano man tayo ngayon, dahil ito yung gusto natin, ito yung kumbaga tinahak natin na na path, alam mo nyo yun, ito yung destiny natin. Kaya dapat lagi tayong manalangin sa Diyos, yun po, hindi dahil sa karma. Okay, so yun lang po. Kaya palagi po nating tatandaan na always lang na good vibes, tsaka araw-araw tayong maging grateful at maging mabait. So guys, ayun lang po. Thank you for watching guys. Salamat po.